Sa mundo ng mga insekto, may mga nilalang na sobrang ganda at kakaiba na parang hindi tunay. Mula sa transparent na pakpak hanggang sa camouflage na mahirap makita. Bawat isa ay may sariling kwento at kakaibang disenyo. Kaya ngayon, silipin natin ang ilan sa mga pinakamagandang insekto na bihirang makita sa wild. Orchid mantis. Ang orchid mantis ay isa sa pinakamagandang insekto dahil ginagaya nila ang kulay at anyo ng mga bulaklak bilang parang camouflage, pero sa likod ng mga petals nila, napakahusay ding manghuli. Kahit ganun, hindi pa rin napipigilan ang mga tao na alagaan sila bilang pets. At sa totoo lang, gets ko rin kasi sobrang ganda nila. Isa sa pinaka-nakakamanghang mantis ay ang orchid mantis na matatagpuan sa mga rainforest ng Southeast Asia. Gaya ng pangalan nila, mukha talaga silang wild orchids na tumutubo sa kagubatan. Mas malaki ang mga babae, umaabot ng 3 pulgada ang haba, habang ang mga lalaki ay mas maliit at bihirang umabot ng 1 pulgada. Matagal na inakala ng mga siyentipiko na ginaya nilang itsura ng bulaklak para tahimik na makadampot ng pagkain. Pero nagkamali sila. Noong 2014, nagsagawa ng pag-aaral ang mga eksperto para makita kung paano kumikilos ang mga adult female orchid mantis. Lumabas na hindi pala sila umaasa sa camouflage. Sword-tailed butterfly. Maraming tao ang unang beses na makakita ng butterfly na ito ay naniniwalang peke ito at imposibleng totoo. Pero totoo sila at kasing ganda nila sa personal gaya ng nakikita sa mga larawan. Ang Octaneus sword-tailed butterfly ay isang uri ng glasswing butterfly na may transparent na pakpak. Dahil sa pulang marka malapit sa buntot, marami ang nagsasabing isa ito sa pinakamagandang paru-paro sa buong mundo ngayon. Makikita sila sa South America, sa Colombia, Venezuela, Suriname, Ecuador, Brazil at Peru. Sa kasamang palad, kakaunti pa lang ang impormasyon tungkol sa species na ito, kahit napakaganda ng itsura nila. Paddle moth. Ang Venezuelan paddle moth ay nagpa-curious sa mga researcher at nagulantang ang internet nang kumalat ang mga litrato nito pagkatapos itong madiskubre noong 2009. Marami pa nga ang naniniwalang baka hindi tunay. Aminin, mukha talaga siyang parang galing sa video game. Nadiskubre ito noong 2009 ng zoologist na si Dr. Arthur Anker. Matapos makita ang kakaibang insektong ito, kinunan niya agad ng litrato. Sa unang tingin, mukha itong kombinasyon ng malaking gamo-gamo at isang fluffy na puting paddle. Kaya naman maraming nag-aakala na edited ang mga larawan. Simula nang makilala ang paddle moth, naging sobrang hinahanap ito ng mga collectors na gustong magkaroon ng cute, bihira at magandang pet. Fireflies. Hindi kailangan ng fireflies ng kakaibang hugis ng pakpak o matitinding kulay para mapasama sa listahang ito. Ang kailangan lang nila ay ang talento nilang mag-glow. Hindi naman sila pansinin sa araw, pero paglubog ng araw, doon lumalabas ang nakakamangang liwanag nila. Dahil sa bioluminescence na tiyan nila, nagagawa nilang gumawa ng parang lights show sa dilim. Alam na ng karamihan yan, pero ang hindi alam ng iba, hindi sila tunay na flies, kundi isang uri ng beetle. Matatagpuan sila sa mainit at masamasang lugar. Nalala ko pa noong bata ako, sinubukan ko manghuli ng ilan at ilagay sa garapon, parang instant night light. Nakakailaw sila ng buong kwarto o garden na nakakabigay pa ng calming na kapakiramdam. Ganon kaganda ang fireflies. Glasswing butterfly. Ang glasswing butterfly ay tinawag dahil sa halos transparent nilang pakpak, isang napakabihirang katangian sa pamilya ng mga paro-paro. Makikita ang mga kakaibang butterfly na ito sa mainit o masamasang kagubatan ng Central America at umabot pa ng hanggang Chile sa Timog at Mexico at Texas sa Hilaga. Hindi naman ganap na transparent ang buong pakpak nila. Meron itong madilim na border na pwedeng kulay dark brown, orange o minsan pula. Dahil dito parang bintana ang dating ng kanilang pakpak. Malaki ang naitutulong ng transparent wings nila para sa mas madali silang mag-blend sa paligid, kaya mahusay sila sa camouflage. Maganda sila at madaling alagaan, pero kung gusto mo ng pet na pangmatagalan, hindi sila bagay dahil natural na maikli ang buhay nila. Karaniwan ay nasa 6 hanggang 12 linggo lang. Spiny stick insect. Hindi sila paborito ng lahat, pero may kakaibang ganda ang stick insect kahit mukha silang parang tuyong sanga. Pero may isang standout ang spiny stick insect. Hindi ito mukhang twig gaya ng ibang species. Mas bilugan ang katawan nito at puno ng maliliit na tinik, kaya kamukha nila ang tuyong dahon. Ginagamit nila ito para sa camouflage at protection. Karaniwang kulay light brown ang spiny stick insect, pero minsan nagiging green, beige o dark brown. Kaya mas tumitindi ang pagkamukha nilang dahon. Iba-iba ang laki ng stick bugs, may ilang pulgada lang at may umaabot ng halos 1 talampakan. Medyo sensitive, kaya kailangan ng sobrang dahan-dahang paghawak. Kapag maingat ang pag-aalaga, tumatagal sila ng hanggang 16 na buwan.
na medyo matagal na para sa ganitong uri ng insekto. Madagascar Sunset Moth. Dahil sa sobrang makukulay nilang pakpak, ang Madagascar Sunset Moth ay isa sa pinaka-flamboyant na moth species na kilala. Nung una sila madiskubre, marami ang nag-aakala na butterflies sila. Ang pakpak nila ay iridescent at naglalaro sa black, red, green at blue. Pero ang kakaiba, wala silang tunay na pigment para dito. Ang kulay nila ay galing sa angled wing scales na parang maliliit na prism. Dahil dito, nag-iiba ang kulay depende sa tama ng ilaw. Dahil sa disenyo nila, itinuturing silang isa sa pinakamagandang moth sa buong mundo at paborito ng collectors na mahilig sa magagandang insekto. Malaki rin sila, umaabot ang wingspan na hanggang 11 cm. Makikita lang sila sa Madagascar, kaya bihira talaga silang makita. Paalala lang sa gustong mag-alaga, ang species na ito ay natural na may chemical defense para protection at hindi pa gaanong kilala kung paano ito nakakaapekto sa tao. Pero dahil sa ganda nila, may ilang nag-aalaga pa rin ng maingat. Luna Moth. Kung usapang moth na may sobrang ganda ng kulay, kasama dyan ang Luna Moth. Isa ito sa pinakamalalaking moth species sa North America. Kilala rin bilang American Moon Moth at puro panggabi ang galaw nito. Ang pangalang Luna na nangangahulugang buwan ay hindi dahil active sila sa gabi, kundi dahil sa moon-like markings sa kanilang pakpak. May lime green na pakpak ang Luna Moth na umaabot ng hanggang 4.5 pulgada ang lapad. Mahaba at kurbado rin ang buntot ng hindwings nila at may bilog na marka sa bawat pakpak. Ang adult Luna Moths ay nabubuhay para lang magparami. Wala silang bibig o digestive system, kaya hindi sila kumakain pagdating sa adult stage. Paglabas nila mula sa kukon, ginagawa na nila agad ang natural nilang tungkulin para sa pagpapatuloy ng kanilang species. Dahil dito, maikli lang talaga ang oras nila bilang adult. Karaniwang nasa 1 linggo ang lifespan nila. Oo, pwede silang alagaan, pero wag masyadong mag-expect ng pangmatagalang pet experience. Morning Clock Butterfly. Matatagpuan sa North America at Eurasia. Ang napakagandang butterfly na ito ay kakaiba sa lahat. Ang ibabaw ng pakpak nito ay velvety dark maroon at ang mga gilid ay parang may nakaukit na golden leaf. May mga iridescent na asul na tuldok sa pagitan ng maroon at gold. Sa ilalim ng pakpak, makikita naman ang mga guhit na kulay gray at kitang-kita pa rin ang golden na gilid. Parehong lalaki at babae ay may magkaparehong pattern at kulay, kaya walang halat ng pagkakaiba na hindi pangkaraniwan sa butterflies at moths. Isa rin sila sa may pinakamatagal na lifespan sa mundo ng butterflies dahil maaari silang tumagal ng halos 1 taon. Nagagawa nila ito dahil isa sila sa mga species na marunong mag-hibernate tuwing winter. Ginagawa nila ito sa parehong paraan ng ibang hayop. Kumakain ng marami bago maglamig tapos naghahanap ng ligtas na lugar para magpahinga sa malamig na buwan. Marcha Hystrix. Ang Marcha Hystrix ay isang bagong tuklas na genus na katitid. Tulad ng iba pang katitid, napakahusay nilang magtago. Pero hindi ito simpleng nagbe-blend sa likod. Mimitic ito. Ibig sabihin, ginagaya nito ang itsura ng ibang bagay. Sa halip na magmukhang dahon o sanga, mas gusto nitong magmistulang lichen. Makikita sila kahit sobrang hirap hanapin sa Central at South America at minsan ay na-spot din sa Queensland, Australia. Hindi lang kulay nito ang tugma sa lichen, pati ang katawan at mga paa ay puno ng kakaibang spikes at points na perpektong humahalo sa itsura ng mga lumot. Meron din itong thorn-like na mas nagpapaganda ng camouflage nito sa mga punong-puno ng moss. Dahil sa sobrang husay nitong magtago, napakahirap nitong makita kahit para sa predators o insect collectors. Bagamat napakaganda nila, hindi sila mainam na alagang pet. Una, kakaunti pa lang ang alam ng mga siyentipiko tungkol sa biology nila. Hindi pa nga tiyak kung herbivore o omnivore sila. Sa ngayon, mas nabibigyang proteksyon sila kapag nasa controlled environments dahil patuloy na nababawasan ang natural na tirahan nila.